So, nakita natin na ang papagkakatiwalaan ng Biblia talagang maaasahan siya. Pero kumusta ngayon? Mayroon bang hula sa Biblia na natutupad din sa ating kapanahonan? O meron, ang ang Timoteo Kabanata 3, talatang 1 ay nagsasabi ng ganito. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga uling araw ay magiging mapanganib at mahirap ang kalagayan. So yan ang ulat ng Biblia na sa uling araw ay magiging mapanganib, mahirap ang kalagayan. Totoo kaya ito? Totoo. Pansinin kung bakit magiging mahirap. Ang Matthew chapter 4 verse 6 and 7 ay ganito ang sinasabi. Matthew 24, 6 and 7. Makaririnig kayo ng ingay ng mga digmaan, ng mga ulat ng digmaan. Huwag kayong matakot. Dahil kailangan mangyari ang mga ito. Pero hindi pa ito ang wakas. So, inihuhula na may mga digmaan at ulat ng digmaan. So ngayon, alam natin na may mga digmaan at ulat ng digmaan. Mayroong digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, Israel at ng mga Palestinians sa Iran. At iba pang mga digmaan sa loob ng mga bansa sa pagitan ng mga rebelde at mga pangalahan. So nakita natin yan na mayroong mga ulat. At yan pala ay nakahulat din sa Biblia. Pero mayroong ulat sa Biblia na kapansin-pansin. Ito yung magiging ugali ng mga tao sa mga huling araw. Ikalawang Timoteo 3, 1, 2, 5, 2 Timothy chapter 3, verse 1, 2, 5. Tingnan nyo ang paglalarawan mismo ng Biblia sa magiging ugali ng mga tao, sa kapitan ng mga tao sa buong daigdig. Totoo kaya ito? Natitingnan natin. Para tayo nitong nagbabasa ng news, local o international, sinabi lang ang mga dahilan kung bakit nangyari. Ito yung mga ugali kasi. Pwede ba sinabi? Sa 3, 1 to 5 ng 2 Timothy. Pero sinasabi ko sa iyo na sa mga huling araw, magiging mapangaling at mahirap ang kalagayan. Bakit? Dahil ang mga tao magiging makasarili, maibigin sa pera, mayabang, mapagmataas, musong, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, di tapat, walang likas na pagmamahal, ayaw makipagkasundo, maninirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabangis, napupuot sa kabutihan, taksilo, matigas ang ulo, mapagmalaki, maibigin sa kaluguran, kaysa sa halip na maibigin sa Diyos. May karagdagan pa sa 5. At mukhang makadiyos. Mukhang makadiyos lang sa mukha lang. Anyo lang. Pero iba naman ang paraan ng pamumuhay. Layuan. Sige. Ang tanong, kitang-kita na ba ang mga ugali na inilalaro sa Biblia sa ating panahon? Mabayan nga ang dahilan kung bakit maraming krimen, maraming nag-aaway, maraming sa loob ng tahanan na hindi masaya, magulo, sigawan. Bakit? Hindi ganyan ang mga ugali sa ngayon. Maraming nag-iiwalay, maraming mga pamilya, mga anak na nag-aaway-aaway. Kasi sinuhula ng Biblia ang magiging ugali. Pero kapansin-pansin ang binanggit sa dulo para sa mga tunay na naglilingkod sa Diyos. Sinasabi dito, layuan mo sila. Huwag mong gayahin yung ganong pag-uugali para hindi tayo makakaranas ng masamang epekto nito kapag gawin natin. Bagkos tayo ay maging masunurin sa Diyos. So ito, inuhula lang mismo ng Biblia ang mga ugali at kitang-kita na natin ang mga ugali ito sa ating panahon. So, maganda yung tinalakay natin. Kaya, ang tanong na may babangon, mapagkakatiwalaan ba natin ang Biblia? Oo. Mapagkakatiwalaan natin ito sa ganito. Totoo at tama ang ating mababasa. Pangalawa, napatunayan na mismo hindi nagpupuntahan ang siyensya ng Biblia, water center at yung
pagkakabitin ng mundo sa kalawakan. 3,500 years na pala yan na iuunat. At ang ikupara mismo ng ulat ng Biblia gaya ng Babylonia, world power noon, na natalo, walang labanan. Dito ang hula yan ng Biblia. Nakita natin na talaga mapapatulan ng Biblia. So, saan tayo dapat dito mapapakilos? Yamang ito'y mapagkakatiwalaan, maganda na pag-aralan ng Biblia. Pag-aralan ito, bulay-bulayin ang mga aral nito at sikapin-kapin sa buhay. Sa ganitong paraan, kung mapapasaya natin na Diyos kasi ang Biblia kanya yun. Nakikipag-usap siya sa magitan ng Biblia. At tayo naman, kipag-usap na kanya sa magitan ng panangin. So, lalapit ang ating kaugnayan kung babasa tayo ng Biblia araw-araw, bulay-bulayin upang manali na pag-isipan ang aral nito at isa buhay natin.